Nako, ito, kayo mga Marcos supporters, Marcos loyalists, independent na mga Pilipino sa buong mundo. Palagay ko hindi nyo magugustuhan ito pero kailangan kong italakayin at ibalita sa inyo. Sinasabi po kasi ngayon ni Sara Duterte na lumala daw po, para bang lumaki ang korupsyon ngayon na mas matindi raw kaysa Duterte administration o nakaraang pamahalaan. Dahil daw ngayon ay nabulgar ang korupsyon, especially sa flood control program, ghost project at substandard. Yan ang kanya sinasabi. Kaya ko tinatalakay ito. Totoo ba ito? Dapat bang maniwala tayo? Kasi ganito po ang nangyari. Sa aking paniniwala, at yan naman po ang nangyari talaga, na-expose ang katiwalian sa flood control project dahil hindi naniwala si Pangulong Marcos sa mga report ng DPWS na nakakarating sa kanya. Personal niya kanyang pinuntahan ang mga project at na-discover niya ang substandard at ghost project. Pagkatapos, nagkaroon siya ng isumbong sa Pangulo at ang taong bayan nagsumbong kung ano ang tunay na kalagayan sa mga proyekto sa Luzon, Visayas, Mindanao. In other words, si Pangulong Marcos ang nakadiskubre at kanyang personal na nakita ang kalokohan sa mga project. Nung nakaraang administrasyon ba na sinasabi ni Sara Duterte, meron bang ginawang inspeksyon si Duterte? Meron ba siyang ginawang expose laban sa korupsyon sa DPWS? Wala tayo narinig. Kasi kaalyado niya at bata niya si Mark Villar, anak ng mga Villar. Kaya parang nabaliwala. Kung yung tutuusin, inamin ni Sara Diskaya ang isa sa pinakamalaki ang nakuhang bilyon-bilyon na project sa pamahalaan. Mula daw po siya nag-umpisa sa public works at mga kontrata 2016 hanggang ngayong nagkabukuhan na. Yung 6 na taon ng Duterte administration, sa tingin ninyo walang korupsyon? Sa tingin ninyo walang ghost project? Itong grupo ng mga kontraktor na ito. Itong 15 kontraktor na in-expose ni Pangulong Marcos ay matagal ng kontratista sa DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Hindi po ngayon lang sa loob ng 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Paano nasabi at paano sinasabi ni Sara Duterte at siyang umuhugot na bakit mas marami ang korupsyon ngayon at lumala kumpara sa administrasyon ng kanyang ama? Hindi kaya dahil sa kulang siya sa kaalaman? Kulang siya sa detalye? O baka political statement, paninira lang at sinisiraan niya ang Marcos administration na dating kanyang kaalyado, ngayon ay wala na siya, hindi na sa kaalyado ng administrasyong ito? Ano po ang inyong masasabi sa ating analysis at opinion sa isang ito na pinaggagawa ni Sara Duterte at mga statement sa media? Sunod na ating pag-usapan. Dako, ito na. Totoo ba ito? Kailangan talagang habulin. Yung daw pong ibang mga kontraktor, nakatakas na. Umalis na ng ating bansa. Abay, delikado yan. Paano natin sila hahabulin nito? Under investigation sila. Kasi posibleng ito po yung dahilan kung bakit nagpalabas ang Department of Justice ng lookout bulletin. Kasi nga may report na ganyan na posibleng totoo na. Actually, hindi lang po mga kontraktor. Pati raw po yung pinaniniwala ang meron din kinalaman sa mga ibang kaso tulad doon sa missing sa Bungero ay mga nakatakas na rin. Paano ito nakakalabas? Kaya kailangan mag-double time ang DOJ at saka ho ang Bureau of Immigration. Pagka may pumutok na balita dito sa atin na sila'y nasasangkot, taga-gobyerno man ng pribadong sektor, napakadali lang tumakas. Napakadali lang mga ibang bansa pagkatapos nilang magpasarap ng kailang buhay dito sa ating bayan. Napakasaklap niyan. Dapat walang nakakalabas na under investigation. Dapat walang nakakalabas na involved sa graft in corruption at krimen dito sa ating bansa. Di ba? Tulungan natin ang ating gobyerno para isumbong kung nakatakas na sila o plano pa lang, dapat mantayan sa lahat ng airport.
Sunod na ating pag-usapan, former Secretary Mark Villar, now Senador Mark Villar, at former Secretary Bunoan. Dapat sila talagang sumailalim sa masinsinang investigasyon dahil merong kapalpakan ang kailang departamento tungkol sa mga project. Hindi po tayo naniniwala na sa administrasyong ito nangyari lang ang korupsyon. Under Secretary Bunoan ng DPWH. Posible at maliwanag yan pati ng panahon ni Secretary Villar under Duterte administration at iba pang naging secretary, mayroon na din ganyang klaseng korupsyon, hindi lang nabulgar. Kaya itong, sa akin pong opinion, itong si former Secretary Villar, ngayon ay Senador, at saka itong si Bunoan, dapat ito'y sumailalim sa isang seryosong investigasyon, command responsibility. Dapat alam nila, dapat hindi sila napalusutan ng korupsyon. Dapat hindi sila nagpagamit o hindi sila nagamit. Dahil itong talamak na substandard program at saka po Ghost Project, hindi lang yan sa flood control program nangyari. Marami pong project ang Department of Public Works and Highway. Paggawa ng school building, paggawa ng mga tulay, paggawa ng mga skyway, paggawa ng national highway, ay sakop ng DPWH yan. Yan po yan. Marami pa hong proyekto na dumadaan. Kaya nga laging number 2, number 3 ang budget ng Department of Public Works and Highway taon-taon. Daan-daang bilyon ang budget na ibinibigay dyan ng gobyerno galing sa mamamayang Pilipino. Kaya po, dapat managot ang mga sekretaryong naghawak nito. Imposibleng wala silang pananagutan dyan. Hindi sapat yung mga report-report lang na kailan tinatanggap sa ongoing project. Mga pambobola lang sa kanila yan, ang mga district engineer, mga regional director. Dapat on the ground, lumabas sila ng opisina at tinignan. Makikita nila ang tunay na kalagayan na katulad ng ginawa ng Pangulo. Napaka-busy ni Pangulong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero lumabas ng opisina ng Malacanang, nagpunta kung saan-saan lugar, doon niya na-discover. Trabaho yan ng Cabinet Secretary. Actually, hindi lang Public Works Secretary. Lahat ng Cabinet Secretary, lahat ng opisyalis ng gobyerno, national ang trabaho. Dapat umikot sila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Meron namang pera sa General Appropriation Law na panggastos sa kanilang mga expenses nga po ng travel dito at sa abroad. Bakit hindi nila ginagamit yan? Baka binubulsa lang yan. Dapat weekly nagbibiyahe ang Cabinet Secretary para mag-inspeksyon ng mga project sa buong bansa. Huwag silang maniwala sa mga report-report lang dahil dyan ay maraming palusot, maraming fake report. Pero ang katotohanan, walang project, walang ginagawa. Kaya dapat imbestigahan si Villar at Bunoan. Hindi pwedeng wala silang kinalaman at walang pananagutan. Papanagutin kahit sino. No one is above the law.